So mga kababayan, bago ako nag-umpisa, nanood muna ako kay Baste. Nandun, nagpapa-press con. Ang tamlay nung press con ni Baste, mga kababayan. At ang tagal-tagal magsalita. Parang siguro kailangan ko ng 10 seconds to 15 seconds bago ko masabi yung sasabihin ko. Utay-utay eh. Tagal. Kala ko ang tungkol na po ng sasabihin niya yung tungkol po doon sa TAC warrants, no? Na hindi naman siba. Kumbaga, nalipat lang ng pwesto ng mga kapulisan sa Davao, mga bossing. Isa sa topic natin yan, mga boss. Ano? Hindi! Ang topic ni Bastidon, ang tagal pang magpaliwanag, yun lang din pong sa mautog nila. Kesyo daw po hindi sila paulit-ulit, mga kababayan. Kesyo daw po, bakit dati, nung panahon ng kanyang airpat, okay lang daw pong mag-rally Bakit ngayon daw po pinipigilan, mga kababayan? Sabi ko, yung sa Bulacan ninyo, nasa private property, yung inyong inarkila. Siyempre, yung mga taong yun yung aayaw, yung mga pinag-arkilahan ninyo. Siguro nalaman kung ano yung sinisigaw nyo dyan sa mautog ninyo. Diba? Eto namang sa Tacloban, kinancel nila dahil may bagyo. Ano yung kaek-eka ni Baste? Nakesyo daw, bakit ngayon? Bakit nung dati, nung tatay ko, ganito, ganyan. Hindi pinipigilan. Tapos ngayon, pinipigilan na po. Walang pumipigil sa inyo. Walang pumipigil. Etong huli, kalikasan ang pumigil. Di ba? Di po kaya lakas tama ang lakas tama kaya pinag-iisipan ang sasabihin, baka madulas. Siguro po. No? Sabi ko nga po sa inyo kung si PRRD sanay humarap, pero parang napapansin ko, sanay humarap doon sa mga instant questions, sanay humarap doon sa mga biglaang mga katanungan. Parang ang pansin naman po natin sa BP Inday Sara natin, mga kababayan, hindi nagpapa-press con. Kumbaga, eto na, ang sasabihin ko. Ipopost na dyan yan. At wala nang makapagtatanong pa. Kung ano yung sinabi ko, yun na ang sasabihin ko. Ito naman po, si Baste, ang tagal. Ganun. Depende yan. Sige. Tapos yung mga vlogger, walang kalatoy-latoy mga magtanong. Tatanong, alam niyo may tatanong, ano ba masasabi mo doon sa sa pinapanawagan na hair follicle daw? Sabi ko, paulit-ulit naman to. Binigyan na nga kayo ng tsansa na nandiyan sa harap ni Baste Duterte. Tapos itatanong niya paulit-ulit lang din. Ano ba yun? Alam na yung sagot. Uulitin na naman. Makukulit, Ang kukulit, mga kababayan. Ano masasabi mo? Pati SMNI, same lang din yung tinanong. Kasi ano pa naman ba mahihita natin sa SMNI, mga kababayan? Tingnan mo naman yung mga kinukuha niyang mga yan. Di ba? Kung dati, may nag-iisa silang Mike Abby na maayos, kaso kinokontrol nila. Kailangan kung ano yung sasabihin ni Mike Abby, dapat panig doon kay Kibuloy. Hindi po pwede yun. Di ba? Sabi ni Joan, CB, yung mga organizer nila, mga mukhang pera. Grabe ka naman, Joan. Bakit? Naghahanap ng private property na pagralihan para may makolekta ng pera sa mga amo nila. Baka kasi naman, hindi sila uubra doon sa mga doon sa malalaking pwesto. Mamaya kumuha ng napakalaking pwesto. Tapos kakarampot lang sila. Sakto lang sila doon sa mga basketball court. Okay na kasi yun. Diba? At least kung mga basketball court yung kinukuha ninyo, una, pagka nagpa-schedule kayo dyan, 200 pesos siguro kung gano'n per hour. Kung kailangan nyo yung kung 24 hours, solve na kayo at saktong-sakto lang sa inyo. Kung bumagyo man, at least, meron silang mga kababayan, meron po silang bubong doon. Diba? Baka nga half court lang, okay na sa inyo. Sabi ko nung napansin ko talaga si Baste,
Ang tagal magsalita. Abot ng 15 minutos kada ano, hindi, fake news yung 15 minutos. Mga 10 hanggang 15 segundos bago sagutin. Tagal eh, ganun. Hindi mo alam kung hindi niya ba alam bigkasin sa Tagalog or talagang pinag-iisipan muna ng maigi. 'Di po ba? Tapos ang sasagot lang pala, eh, yung mga nasagot na nila dati. Mark, dapat sa dagat na lang sila mag-rally, walang permit. Dami pang isdang makikinig sa kanila. Ay, sabi yan ni ano sabi niyan ni Maria A. Esmana. Kasi naman po mga bossing, yung mautog nila, pajulit-julit na lang din po yun. Dapat nga po sa kanila mga kababayan, since paulit-ulit, i-play na lang yung dating mautog nila. O eto mga bossing, hindi tayo mag-aaksaya ng 20 bill, no? Hindi tayo mag-aaksaya ng 20 mil na ano, pamasahe. Ang gagawin natin, ipe-play ulit natin yung mautog na ginawa natin doon sa unang-una, doon sa Davao. Di ba? Replay. O tapos sabay-sabay silang manood. Bakit? Paulit-ulit naman yung sinasabi nila doon. Di ba? Ano mga maririnig mo dyan? Bangag si Marcos. Dapat nang bumaba si Marcos. O, ano pa? Tapos biglang magsasalita si Glenn Chong. Sabihin, hindi nanalo si Marcos. Nandaya si Marcos. Oh. Tapos tahimik lang doon si tahimik lang doon si nakaganon lang siguro si Vic Rodriguez, nakikinig lang sa isip-isip siguro. Susuwayin ko ba 'to? Kapag sinuway ko wala, sira na yung mautog rally namin. 'Di ba? O tahimik na lang ako kahit alam ko yung totoo na walang dayaang nangyari. Oh. Tapos biglang papanik si pangalan nito, si Pantaleon Alvarez. Mag-isip-isip kayo mga militar. Para sa kapayapaan ng Pilipinas. Magtanggal na kayo ng suporta sa presidente. O paulit-ulit. Yung pong mga lalawigan, natatakot po doon sa mga kilos nila. Di po ba mga bossing? Kaya pala, mayroon silang planong susugod na sa Malacanang. Uy, speaking of that di ba yung sa 7 days rally ni Kibuloy? Yung sa 7 days rally ni Kibuloy, mga kababayan, nung huli eto na. Tamura, JP, shout out sa iyo at Birhel Valencia. Eto na mga kababayan, tapos na, di ba? Tapos na. Okay. Siguro anong oras yun? Alas 9 o alas 8 o alas 9? Tara na! Ano tawag nila doon? Parang yung lalakad hanggang Malacanang? Di lalakad na. Siguro yung nauuna, papunta na ng Malacanang. Tapos pagsilip sa likod, kakaunti lang pala. Konti lang yung sasama. Mag-uwian na lang po tayo mga kababayan at walang mangyayari dito. Kulang din siguro sa push ni Maharlika. No? Paano kapag nanawagan si Maharlika na sumama po kayo dyan, ganito, ganyan. Yung 16,000 viewers po, mga kababayan, doon sa kanyang live stream. Hindi naman po pinapakinggan. Di ba? Sabi ni Dart Rem, dapat nag-isip at nakaramdam sila kung welcome pa ba sila or bago sila mag-rally ulit. Wala nang nagpapaniwala sa kanila. At eto pa mga boss, ang balita ko sila, pupunta sila ng abroad. Mukhang madaming pondo pupunta ng abroad. Paano po siguro? Dahil naramdaman nila sa Pilipinas, hindi na tayo tinatanggap. Halika. Mag-abroad na lang po tayo. Ayan. Kaya napaisip sila sa Hong Kong, kung saan ang punta Ang tanong, kasama kaya yung mga vloggers? Siguro, Siguro bukang bibig ng mga vloggers, wala naman, sabi doon sa mga viewers nila. No? Wala po kaming pera pangsama Siyempre, yung mga followers naman nila, yung mga viewers, maaantig ang puso. Sumama ka, halika, magdo-donate ako sa iyo.
Eh, ang problema ayan, eh, siyempre kapag labas na po ng bansa, 'di ba? Paglabas na ng bansa kailangan na po niyang mga ano, kailangan na ng mga bisa-bisa niyan, medyo malaki na ang pamasahe niyan. Makasama kaya? 'Yun ang tanong natin.